Pinaalalahanan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson si Senador Rodante Marcoleta na panindigan ang kanyang mga pahayag sa issue ng Kalayaan Island Group. Ang detalye sa Politico Update ng ating kasamang si Dexter Ganibe. Pinaalalahanan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang kapwa senador na si Rodante Marcoleta na bilang public official, kailangang panindigan at panagutan ang anumang pahayag na binibitiwan sa mga public hearing o deliberasyon. Laman yan ng 3 pahinang liham bilang sagot ni Senador Ping Lacson sa urgent point of clarification na hiniling ni Senador Rodante Marcoleta sa kanya. Kaugnay ito sa mga pahayag ni Marcoleta sa Commission on Appointments hearing noong February 4. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEC. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Sabi ni Marcoleta sa kanyang liham kay Lacson, isang malinaw na distortion o pagbaluktot sa kanyang pahayag noong February 4 ang spliced videos nito na pinost sa Ping Lacson FB page. Dahil umano sa ginawa ni Lacson, sabi ni Marcoleta, lumabas na nagmukha siyang traidor sa Republika ng Pilipinas. Sagot naman ni Lacson, hindi niya gawain ang mag-editorial control o pangasiwaan ang araw-araw na operasyon ng nasabing social media page. Pangalawa, mistulang targeted campaign ang pag-single out sa kanya ni Marcoleta dahil maraming mga media entity ang nag-post ng kaparehong video mula mismo sa live streaming ng CA noong February 4. Dagdag ni Ping, maging ang vice alkalde ng Kalayaan LGU na si MP Albayda ay inilahad ang saloobin sa binalangkas na resolusyon na humihiling sa CA na alisin ang bahaging yon ng pahayag ni Marcoleta sa official record ng CA dahil kahit ilang ulit pang panoorin ang buong pahayag ay iisa lang ang konteksto nito. Kahapon sa CA hearing, si Marcoleta na mismo ang nagmosyon na wag munang aprobahan ng minutes ng February 4 proceedings ng CA at nagpanukala siya ng mga pagbabago partikular sa bahaging nabanggit niya ang i-give up ang Kalayaan Island Group. With the dilemma of plotting the West Philippine Sea that will include the waters of the KIG in the high seas, Senator Marcoleta used a hypothetical scenario of giving up the KIG if only to simplify the problem of delimiting the West Philippine Sea. Hindi naman agad tinalakay ng CA ang mga amendments ni Marcoleta at pag-aaralan daw muna ito ng mga miyembro ng Committee on National Defense ng CA. Magugunit ang pinayuhan din ni Senator Loren Legarda si Marcoleta na kumuha ng kurso kaugnay ng national security dahil hindi pa naman huli ang lahat kahit batikang abogado na siya. So kayo po, it's never too late to take up GSC. It's never too late to take Masters in National Security. Provided Batikan na abogado na kayo. provided they will exclude the Thomas Cloma issue. Totoo naman yun Hindi, Hindi, wala pala the general already confirmed it to me. it may not be the classes, but it's historical fact. Sa nasabing committee hearing kasi, tinira niya si Senator Lacson dahil sa mga sinabi nitong si Tomas Cloma ang nakadiskubre sa Sprat list. Bagay na sinagot na ni Lacson na balikan ni Marcoleta ang kanyang historical facts upang hindi nagkakamali.